Panoorin na natin si Banat Bay. Kita niyo yung picture sa taas? Ano yan? Yan. Yan po yung Iglesia ni Cristo na rally. In fairness naman sa Iglesia ni Cristo, kasi magaling sila mag-mobilize ng mga tao, except sa liberals. Ang liberals kasi wala silang machinery, di ba? Kunyari, yung parokya na dito ng church, iba yung sa Pateros, iba yung sa Antipolo, iba yung sa ganito. Wala silang, may central naman sila, kaso hindi kasi politika ang lakad ng Catholic Church, di ba? Ang INC kasi, pag sinabi na ito yung boboto natin, meron silang ganong sistema. Block voting na tinatawag. Although hindi yun dapat ginagawa, pero kung nakukonvince naman nila yung mga tao nila, wala na tayong magagawa doon, di ba? Pero point is, hindi ito DDS rally. It's not for Marcos to resign. In fact, I could argue the opposite. Tandaan nyo, yung mga DDS na merong placards na Marcos resign, hindi nila pinapasok sa Iglesia ni Cristo rally. Facts only. Tuloy. Kita nyo yung nasa baba? Yan po yung rally ng mga anti-Duterte. Bakit anti-Duterte? Nagsama sa... No. Anti-corruption sila. Okay? Yan dalawang yan is anti-corruption parehas. Okay? Ang iba lang, mas magaling lang mag-mobilize ang INC kaysa sa mga liberals. Ganun lang talaga. Pero yung una namang rally, yung sa nung September 21, that was mobilized by a lot of people. Pero the thing is, may paso kasi yung mga tao, mga lods eh. Naiintindihan nyo ba? Life has to move on. Yes, may corruption dito sa Pilipinas, pero miski naman masugpo mo yung corruption today, papasok ka pa rin bukas para magtrabaho. You have to take care of yourself. Umulan pa kahapon. So mahirap talaga yung ginagawa nito. Ang INC din naman ganun eh. Yung 3-day rally nila, naging 2 days na lang. Bakit? Kasi nagdadwindle down na yung tao. May peak, may valley, di ba? O may mataas, may mababa. So, ang pino-point out ko lang dito, hindi mo kasi pwedeng sabihin na mas malaki yung Iglesia ni Cristo or mas effective yung Iglesia ni Cristo kasi maraming tao na dumalo. It's not that eh. It's that it's easier to mobilize INC people kaysa sa mga taong naniniwala sa liberal politics. I'm just saying dito na mas mahirap yon. Kasi yung iba may trabaho. Sana intindihin nyo, hindi sila nire-required. Ang INC, hindi yata ganun yung sistema nila. Pag sinabi ng pamunuan na pupunta ka talaga. Sino ba pamunuan ng mga Katoliko? Sino ba pamunuan ng mga kakampings? Wala naman, di ba? Even Leni Robredo said that she's not coming dito sa Manila. She denied that through Attorney Barry. I'm just saying sa inyo, wag nyong bilhin itong mga ganitong propaganda. The real battle is in 2028, not now. Wala to, mga rally na to, mag-ingay lang tayong sabay-sabay if wala pang makukulong. May mga nakulong na nga, di ba? Ibig sabihin, gumugulong yung hustisya. Yung promise ni Marcos at the very least nangyayari. And let's be happy there. Okay, palakpakan natin yung gobyerno. May putang ina, may ginawang tama. Pero wag pa rin natin tulugan yung kahirapan na nagpe-plague pa rin sa ating society. Gets nyo? Tuloy. Tama po dyan yung mga NPA na makakaliwa at ang mga kakampwit. Okay, walang NPA po dyan, mga lods. Kung meron talaga, i-report mo Banat Bay. It's just people na meron lang silang free time. Meron mga pasok yan, mga yan. Sigurado ako. Na pwedeng sumigaw ng BP Sara resign, pero hindi pwedeng sumigaw ng Marcos resign. No, mali ka. Sobrang mali ka. People there wants both of them to resign. Marcos and Duterte. Kasi hindi naman maka-Marcos yung mga tao dyan eh. It's not, see how they are twisting the narrative here. It's not that. Gusto nilang mag-resign parehas. Meron niya, Diyos ko, sa social media na lang, tingnan nyo yung mga effigies. Yung mga effigies na yon ay hindi lang naman mga pink ang nandun eh. Maraming tao yung nandun. At ang nandun sa effigy na yun, si VP Sara at saka si Bongbong Marcos. In fact, meron dun yung saliwa yung panga ni Marcos. Meaning to say, it's not about one politician. Ang problema lang, yung mga liberal politicians, hindi kasi sila corrupt. Tang-ina ka. Hindi talaga eh. Mas corrupt pa nga ako dun eh. Nakakorrupt yung mata ko. Yung corruption allegations,
Unfortunately, meron nagbibintang sa akin ng gano'n. Sana nga. Tuloy natin. Ganyan po sila kasira ang ulo. Mantakin mo mga kababayan, ha? Ang budget, yung pinakakurap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pumirma nun, presidente. Siya ang nagpirma nun. Si Bibi. Well, hindi lang siya, 'di ba? May bicameral pa 'yon. Ang problema kasi nung budget na 'yon is actually yung implementation. If it was implemented correctly, wala masyadong ninakaw, di ayos lang sana eh. Kaso yung ninakaw yung problema eh. There were ang intindi ni presidente doon, and this is I know for a fact na maraming flood control projects. And yung flood control projects na yun are underway. Diba? Noong 2024, I remember this. Pinagyabang niya, I have 4,000 to 5,000 flood control projects here. Kaya masosolve na natin yung baha. Pagdating ng 2025, putang ina lahat tayo lumubog sa dami ng bagyo. Point is, si presidente is nagalit na rin. Kasi nga, siguro naiintindihan naman niya na yung for the boys, yung kickback is a regular thing. In fact, sabi nga ni Vico Soto dun sa isang interview niya, di ba? Sabi niya ganun, na may SOP talaga. Kung yung SOP mo, kinukuha mo lahat, mahiya ka naman nga talaga. This is the reality of politics dito sa Pilipinas. I'm sorry to tell you. I'm sorry if you're very idealistic na dapat kung yung pera ng bayan ay pera ng dapat sa inyo. Hindi ganun eh. Hindi ganun yung sistema natin eh. Hindi ganun yung mga politiko natin eh. Every one of them is looking out for number one, which is themselves. And doon sa nakawan na yon, doon sa number one na yon, meron at merong kukuha dyan. Ang sinasabi ko lang sa inyo, sana lang kumuha kayo ng mga tao that either hindi kukuha or will moderate their greed. Ganun na lang yun eh. Ganun na lang yung laban dun eh. Sige na, kumuha na kayo dyan ng kung magkano man. Pero wag naman sana lahat. Kasi kawawa tayo pag lahat kinuha nyo. That's what happened in the 2025 budget. There are a lot of people, from the contractors, to the employees, to the politicians, that took a lot of money. That's the problem, mga lords. It's not really one person to blame. It's not really Romualdez only. It's not really Zaldico only. It's not PBBM only. It's the whole fucking system. Look, stop, look, listen, and learn. Sabi nga sa Tulpo. Every one of them should be blamed for this. Ang iniisip na lang natin, sino yung pinaka? Si Romualdez kay Jimeno. Dude, look at the bigger picture. Don't just blame one person. Blame all of them. Fucking all of them. Diba? Tuloy. BM. Tapos ang pagre-resignin nila ay si VP Sara Duterte. Walang ganyan. Walang ganyan. Invento niya lang yan. Invento niya lang talaga yan. Parehas nilang pinagre-resign. Diba? Sira ba utok-tok mo? I know this because I know the talking points ng mga liberals. Gusto nila parehas mag-resign. Okay? Di ka ba nakikinig kila sila Ronald Llamas? Yun yung gusto nila eh. Ako kasi nakikinig ako both sides. Alam ko yung talking points ng DDS, ng Dilawan, ng Marcos Loyalists, all of them. I know all of them. Why? Because I do my research bago ako sumampa dito sa pulpito ko. At least pag nagsalita ako, pag finact-check ako ng mga nakikinig sa akin, konti na lang yung inaccuracies. Inaccuracies not mistakes, inaccuracies. Ganon, tuloy. Kita nyo kung gaano kakupal yung mga yan. Tapos sasabihin pa nila, yan daw ang boses ng taong bayan. Yung minimension niya yun is it's a kakamping page. Pero of course, opinion niya yun. Pero karamihan sa mga yan, umattend sila out of not because ni-required sila. Ano naman ba not by? Ang INC naman nagre-required kayo silang umattend. Pag hindi, may bisita ng Diakono. Alam ko yan. Galing ako dyan nung araw Di ba totoo yun? Nire-required kayo. Pag iba di ka umattend, kapatid, may sakit po yung... Hindi, dapat umattend ka. Hindi naman kayo lahat may sakit Di ba ganun yun? Paano ko nalaman yun? Kasi yung parents ko, they are lifelong INC members. And pag talaga sinabi ng pamunuan na eto yung boboto mo, eto yung iboboto mo. Pag sinabi nilang pamunuan na eto yung dapat iboto or dapat yun yung gagawin mo. Point here mga lords, ang point dito is that magaling talaga sila sa mobilization kasi ganun yung training ng mga members nila. Mga Katoliko, putang ina kapag ang a-attend lang yan pag yung simbang gabi
Kasi wish granted pag umattend ka eh. Kasi lalo naman sa ganyan, ang pino-point out ko dito, kung kakamping ka tas hindi ka naka-attend, don't feel bad. Do not feel bad. Be proud. Why? Because alam ko naman na may trabaho ka, hindi ka naman mga tulonggis tulad namin eh. Hindi ka naman tulonggis eh. So okay lang na hindi ka umattend. Okay lang yon. Okay lang yon. Walang problema yon. Pero sa 2028, make the right fucking choice. Oh, yun lang po yung sa akin. Gaya mga lads.